if you could pray an hour, of course, it's a blessing, ano? Pero yung simula nung araw natin ay napakaganda, ano? Na ma-experience natin. Yung sinasabi nung kanta na, sweet hour, of prayer. Sweet din yung sleep, ano? Pag medyo inaantok ka, gusto pang matulog. But, ako meron akong alarm kasi. It goes off very early in the morning. Yung all creatures of our God and King. And then susundan nung words na my soul find rest in God alone. So, kahit gusto ko pa matulog, sinasabi ng song, my soul finds rest in God alone. So, of course, madaling snooze or stop, So, this time, of course, it's also a sweet, hindi naman siguro taabot ng 1 hour, sa prayer natin. Of course, you could, but it's a sweet time na makapag-pray tayo with each other. And mamaya, we'll take some more prayer requests. Pero sa ngayon po, napakahalaga po ng salita ng Diyos na nakapag-encourage po sa atin to do spiritual activities. Okay? Hindi lang prayer, kundi anumang gawain ng Panginoon, may support ng salita ng Diyos. At bago tayo manalangin, sana ma-uplift yung spirit natin by the message of God's Word. So, without much ado, Brother Gerard shall give our devotion bago po yung ating prayer time. So, let's call our deacon, Brother Gerard. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bago po tayo tumuloy, let's all pray. Dakilang Diyos, mahal naming Ama, salamat po Panginoon sa pagkakataon nito. Na muli po Panginoon, kami po yung maging bahagi ng gawain niyo po Panginoon in prayer. And Lord, at this time, tulungan niyo po kami Panginoon, lalo po niyo pong lingkod, to be able to share your word Panginoon na kaparaan ng bigay po ng papuri po sa inyo. Help us to see evangelism Panginoon as truly as important in our lives po Panginoon. Ito pandalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. So, tuloy po natin about evangelism. Ngayon po, buwan ng March. March is the Fire Prevention Month. Ito po yung time na tinututukan po ng tao yung kung paano maiwasan ang sunog, kung magkaroon ng awareness ang mga tao kung gano'ng kadelikado, gano'ng kahirap ang masunugan. Ang focus ko po kasi sana ngayong gabi is to see ano po ang attitude ng tao when it turns to things na nagpapahamak po sa kanila, sa atin, dito sa mundong ibabaw. And how is it when we look on things na mga bagay na magpapahamak naman sa atin eternally sa buhay na when we die. Alam naman po natin, di ba, yung sunog dito sa mundong ibabaw. But when we do not receive Jesus Christ as our Savior, gaya ng sinabi sa Revelation 20 verse 10, and the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. Fire, day and night, forever and ever. Alam niyo po, one interesting analogy na nabasa ko po matagal na is kung kunyari po tayo, wag naman sana, merong kakilala at nakita po natin na yung bahay niya ay nasusunog. Siyempre po, gusto po natin na yung taong nasusunugan, masabi po natin sa kanya na, kaibigan, ang bahay mo nasusunog. Baka in any case, you could be able to tell the people kung paano masisave pa yung anuman doon sa bahay niya. But more so importantly is, pag nalaman po ng tao na nalaman natin na susunog ang bahay niya, di natin sinabi sa kanya, most likely ho, magagalit siya o magkatampo po siya sa atin. And that is the case here on earth. Napakadali nating sabihin sa tao na napapahamak ka na, nasusunog ang bahay mo. But
how it is kung tungkol naman po sa something that is mas masama pa sa sunog sa Diyos sa mundong ibabaw. Alam po natin na kapag hindi po natin tinanggap ang Panginoong Jesucristo, we will eternally be tormented day and night, forever and ever, in the fires of hell. Kaya din po ba natin gawin na ipaalala sa isang tao na, Brad, kaibigan, kapag hindi mo tinanggap ang Panginoong Jesucristo, maaring ang bahay mo habang buhay, pagkatapos kang mamatay, ay nasusunog. This is one thing na nakita ko po because this March po, sa company po namin, every year po yun, there's always an awareness on safety. Lagi po yun. Talagang, alam niyo po, may pagbabago na po talaga when it comes to safety sa mga organizations, companies po ngayon. One integral part na po is yung safety. Yung safety po, pinapahalagahan po yun. They wanted to instill it on everyone that is responsibility na bantayan po ang safety ng bawat isa. And na-challenge po ako because when I attended the seminar, parang ako mismo, I was challenged. Everyone nakita ko na andun po yung response na talagang gusto yung approach na to that we people we look unto safety. Safety po yun sa mundong ibabaw. Maganda po talaga, maganda. Pero ako bilang isang Kristiyano, I was able to see na kung na-challenge ako tungkol dun sa pag-iingat ng buhay ng tao dito sa mundong ito, could I have the same challenge na magkaroon po ng the same desire pala na tignan din po yung safety naman ng tao, yung pupuntahan niya when time na kukunin na siya ng Panginoon. Ang nangyayari po, gaya kung sabi ko po sa inyo ngayon, is sa isang company, there is now a safety department. Importante na po yun. Kumbaga sa ISO, hinahanap po yun na dapat meron kang safety department. And after that, kailangan meron ka rin mga safety officers. Safety department and safety officers. And very clearly, the concern of that department is to make sure that each and everyone will be safe. Siguraduhin po na maging concern ng bawat isa ang safety. In the same breath, in the same level ho, nakikita ko na we as a church, ginagawa din po natin yun that we look on the souls of other people. We look on the, hindi man safety ang tawag doon, but we look on the, anong kahihinatnan ng mga tao kung di sila makakilala sa Panginoon. Iniisip natin, mapahamak ang tao dahil sa sunog, dahil sa mga sakuna. Pero paano naman yung mga tao? Mapahamak din sila if they will not receive the gospel. Very clearly po, in 1 Timothy chapter 2, verse 4. In 1 Timothy chapter 2, verse 4, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. In the same way na sa safety department, gusto ng management na walang masasaktan, walang maaaksidente, ganoon din po ang Panginoon. The Lord wants everyone to be saved, and the Lord wants everyone to come unto the knowledge of the truth. Ezekiel 18:32. Nandito po natin. Ezekiel 18:32. For I have no pleasure in the death of him that dieth, saith the Lord God. Wherefore turn yourselves and live ye. Ayaw din po ng Panginoon talaga na may mapahamak. Very clearly po na gusto ng Panginoon that everyone will be saved and that everyone will not die and that they will turn themselves to Jesus Christ. So yun po yung parang comparison na nakita ko po. Na as we people live on this earth, second nature po sa atin ang safety, ang self-preservation. At sana po, maging second nature din po sa atin, lalo tayong mga Kristiyano, na makita rin po yung welfare ng mga taong mapahamak ko when they will be tormented in the fire of hell. So yun po yung gusto ko pong i-point out po ngayong gabing ito. Some comparisons. It's just a very short message. But sabi ko nga po, I would like to be challenged na makita po ng tao yung importansya ng safety sa mundong ito, ang importansya din po ng souls po natin when we die.
nakikita po kasi akong maraming pagkakapareho. Number 1 po. Number 1. Sa seminar po ng safety, ang itinuturo po, for you to be able to promote safety, kailangan may present mo to na ito ay responsibilidad ng bawat isa. Dapat maalala ng bawat isa na ang safety ay hindi concern ni Brother Willie, hindi concern ng pastor, kundi ang safety ay concern ko. Concern ko. In such a way na ang gusto na nagpapaseminar, pinapaliwanag sa amin, na ikaw mismo, you in yourself, you are a safety officer. Nasa iyo pa lang, kikilos ka na. And when you are a safety officer, dahil magiging behavior-based yung safety, laging nasa iyo, bit-bit mo siya. That when you go home, pag nasa bahay ka, ikaw ang safety officer. Titignan mo yung bahay mo. Tignan mo kung ano ba ang delikado, saan ba pwedeng magkaroon ng problema. Mga bagay po na ganon. At hindi lang po doon. Ganon din po, kunyari kung umaalis ka. Kunyari pumunta ka ng church, first time mo pumunta ng church. As a safety officer sa sarili mo, someone who is concerned with safety, aalamin mo, magtatanong ka, meron ho bang fire exit tong church na to? Meron doon, meron sa taas. O kaya titignan mo, baka pwedeng mapahamak. Baka a-attend ka ng isang kasalan, sa reception, ando ng mga mahal mo sa buhay, ando mga kaibigan mo, even strangers. But as a safety officer, pwede kang you go out of your way at ikaw ang mag-check kung gaano ba ka-safe yung lugar na yon. Yung po ang tinuturo po when you want to promote safety. It should be behavior-based and responsibility of everyone na kapag lumalabas ka, ikaw mismo, concern ka sa safety. Alam niyo po, when it comes to evangelism, dapat ganoon din po tayo. If you are concerned with safety sa sarili mo, dapat pag lumabas din po tayo sa simbahang ito, ganoon din po ang bit-bit po natin. We should be disciples, we should be sharing gospel believers dahil iniisip din po natin yung mga kaluluwa ng mga taong nawawala. When we go out, sabi ko nga kanina, yung safety officer hanggang sa bahay. When you go out, sabi nga nila, di ba, yung Judea, Israel, your Israel, yung sarili mong bahay. Pag pumunta ka ron, una mong titignan, sino na ngailangan na makapatanggap ng gospel? Nagsisimula sa iyong tahanan, and when you go out in Samaria, sabi nga, in othermost parts, sabi nga, when you go out, pupunta ka sa ibang lugar, ganun pa rin, dapat bit-bit mo pa rin yun. Nandun pa rin yung kagustuhan mo. As a believer in Christ, as someone na naniniwala po sa kagustuhan ng Panginoon na lahat ay dapat maligtas, ganun pa rin. You will look on the conditions of people, you will look unto them. At the same level na concern ka sa safety ng tao sa mundong ito, dapat ganoon din po mas mabigat pa na mas maging concern ka dun sa kaluluwa ng tao because he will be forever tormented in the hells of fire kung hindi siya nakakilala sa Panginoon. So yun po yung isa. Yun po yung una. Sa isa sa mga bagay na nakita ko po na pwede nating gayahin yung concern dito sa mundo and the concern para sa kaluluwa ng tao. Number 2 po. Number 2, sabi natin, dapat paglabas mo, safety officer ka. O paglabas din natin, as a Christian, dapat gospel sharer ka. Ngayon po, meron pong pagkakapareho yung dalawang characters po na pinag-aaralan natin. More often than not, the safety officer and the person who shares the gospel, they are almost always neglected. They are neglected. Nung pong sa seminar namin, pinaalala po nung speaker, natandaan nyo na ang safety officer, hindi yan kalaban. Ang safety officer ay hindi kalaban, isa siyang kakampi, isa siyang kaibigan. There's always a tendency of people, laro na, di ba, pag may naninita, makamamaya, i-record ako, matanggal ako sa trabaho. Pero ng response ng tao, na yan na naman si makulit yan. Tuturo na naman, hindi ako naka-safety shoes. Yan na naman si sabihin na naman, hindi ako sumusunod sa mga instruction na laro nagpapatagal sa trabaho. And kahit gaano pa kahirap yung trabaho nila, alam naman po natin na kailangan po nilang gawin yon with a sense of urgency. Kasi nga, di ba,
ang accident, anytime it could happen. In just a split second, kung pahabayaan natin, pwedeng matuloy yung sakuna na iniiwasan po natin. So talagang napakahirap po ng trabaho ng isang safety officer. You have to be strict to the point na maaaring magtampo yung mga kasama mo sa iyo. Meron pong isang senior po sa amin na nakakalungkot po talaga na kwento. It's a true story about a father. Yung father ho nagtatrabaho sa isang factory. He was caught once violating the rules of safety. Dahil first lang po, binigyan lang po siya ng warning. At the second time na inulit po niya, warning ulit. Kasi itong mga safety officers, siguro nag-iisip, sabi ko nga sa inyo, ang hirap ng trabaho nila eh. Ayaw nilang tumingin ng masama yung ibang tao sa kanila. Kaya, very lenient sila. Sige, warning pa rin lang. And at the third offense, na ginawa pa rin ho nung father na yon, wala pa rin po silang ginawa. No suspension. And in fact, dapat nga daw po, dun sa bylaws nila, tinanggal na nila yung taong yon. The sad part is, on the fourth time, na hindi siya sumunod sa safety, this father died. Na-aksidente po siya, at namatay po. And during the wake, nung nandun na po yung father sa nakaburol, siyempre, bumisita rin po yung mga katrabaho niya, yung mga safety officers po na nabanggit natin. Nagulat po sila sa sinabi ng bata, yung pong anak ng father na namatay. Ang sabi po ng bata, sana kung tinanggal nyo na sa trabaho ang tatay ko, sana may tatay pa ako ngayon. Very clearly, nagulat po yung mga safety officers because they said, if we only did our job right, na ituloy po nila yung mahirap na gawin, na kailangan tanggalin na nga siya dahil siya sumusunod sa safety, then maaring tama ho yung bata. His father would have been alive until now. Yun po yung isang bagay na malinaw, na bagamat napakahirap po ng trabahong gagawin, but there is a sense of urgency to be able to save someone, kailangan po gawin po yun. Kailangan po, bagamat mahirap, bagamat iba ang tingin sa iyo ng tao, kailangan mong gawin yun. Tanggalin mo na siya sa trabaho. Kasi nga talaga maaari siya maaksidente. And tama po yung bata, kung tinanggal nga talaga, maaaring buhay pa nga po yung father niya ngayon. And that is the thing when you are a safety officers. Ganun din po pagdating po sa atin when we share the gospel. Aminin po natin, there's a sense of awkwardness, there's a sense of parang nahihiya tayo, there's a sense of feeling to be rejected pagka nag-share po tayo ng gospel. And yes, aminin po natin, mahirap. Ako po, aminin ko po sa sarili ko, I feel awkward, lalo na sa mga katrabaho ko na minsan puro biruan lang, na bihira magseryoso, sa mga kakilala mo, sa mga kamag-anak mo minsan, na minsan mas mahirap pa mag-share. There is that difficulty. Pero gaya po ng safety officer na binanggit ko, someone has to do it. Someone has to do it because gusto po ng Panginoon yun. Gusto po ng Panginoon. Inuutos po sa atin yun. In Mark 16:15, very clearly po, in Mark 16:15, he that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Malinaw po na kung wala pong makikinig at kung wala pong magsasabi sa inyo po ng gospel, you will never be saved. Yung sinasabi natin na kaligtasan na gusto natin para sa kaluluwa ng tao, hindi po natin maaatim yun. Bakit po ba talaga napakahirap? Napakahirap na mag-share ng gospel. Bakit ba awkward? Bakit ba parang nakakailang? Bakit ba alam mo marireject ka? Because of many reasons. Alam niyo po, maraming beses na pinalala sa atin ni Pastor this month na yung truth ng gospel hindi nagbabago yan. Simula pa nung una hanggang ngayon, ang katotohanan ay yan. You cannot edit it. Hindi mo pwedeng baguhin yan for the sake na para mas maging maganda pakinggan ng tao. Although you can do it in a little way, kaya lang ang totoo, yun talaga it is somewhat offensive. Because when we talk of death, we talk of the wrath of God, we talk of blood, talagang malamang in a way ma-offend yung kausap mo Sabi ko nga, di ba kanina, yung safety officer ang tingin ng tao kalaban. Tayo minsan, ako I notice na laro na pag ikaw, hindi ka Katoliko, di ba? You are someone na
hindi dun sa lumang simbahan na nakaramihan ng mga tao, iba ang tingin sa iyo. They will see to you na ito, malamang ito yung tipo na maghihikayat sa akin kasi naiibang reliyon nito eh. But oftentimes I say na wag sana kayo malito when it comes to religion. I do not say that I will go to heaven when I die because I am a fundamental Baptist. Hindi po yun ang totoo, hindi po yun. Makapunta po ako sa langit dahil tinanggap ko ang Panginoong Jesucristo bilang aking tagapagligtas. And not because of my religion. At yun po isang dahilan kaya minsan ang tao, nilalayuan din pag alam na hindi Katoliko yan. Yan. Sasabihin sa'yo yan. Magja-judge sa'yo yan. Sabihin niya makasalanan ka. But you have to do that. If you do the Romans way, di nga po ba? Sasabihin natin na we have all come short of the glory of God. And yan sasabihin naman sa tao, you tend to judge me. Anong kala mo sa akin? At mo sabihin makasalanan ako. You will say na you will be tormented in hell. At mo masabing pupunta ako sa hell. Napakasakit naman nun. Para sabihin mo na ako mapupunta sa hell. That's the truth. The gospel is in a way offensive. Pero kailangan po natin gawin. This is the hard part. But gaya po nung sabi ko kanina, someone has to do it. In 1 Corinthians chapter 1 verse 18. 1 Corinthians chapter 1 verse 18. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Karamihan po iniisip po ng tao, this is all foolishness. Itong sinishare natin na namatay ang Panginoong Jesucristo para maligtas tayo. Lahat ito ay isang folly. But we should remember, Paul reiterated that this same gospel that people think as foolishness is the same gospel that will save them from the hells of fire. Dapat po panghawakan po natin yon. Dapat wag po natin kalimutan na tunay po na bagamat masakit po minsan na sinasabi po natin sa ibang tao ang gospel, truly, kailangan po natin harapin yon because this is the way, this is the only way that they could be saved. Sabi nga, di ba, salvation is a gift. It's a gift. Pero nasanay tayo na pag-gift, para dun sa mga para sa mga taong mabubuti. Di ba? Sinasabi sa anak nyo, kay Andre, sabi ko, anak, pag good boy ka, may gift ka kay daddy sa kay mommy. But this gift is different from what we are talking. Ang sinasabi po ng Panginoon, bibigay niya po itong regalo, not to the righteous, but to those who are sinners. Malinaw po na ang regalong ito, ang concern po ng Panginoon ay maligtas ang mga taong naliligaw ang kaluluwa. Ito pong foolishness na sinasabi nila, na kung naalala nyo po nung nag-share po ako dito ng evangelistic services po natin, very clearly, very blatantly, talagang hindi po naniniwala ang tao na napakadali ng kaligtasan. Yung nabanggit ko po na kanta, sabi ko nga yung Eraserheads na maling akala. Alam mo, very po yun. Marami hong nag-comment doon na talagang naniniwala ho sila na imposible talaga yun. Na makakapunta ka na sa langit just in a spur of a moment, natatanggapin mo ang Panginoong Jesucristo bilang iyong tagapagligtas. Yes, truly, foolishness ang tingin po ng tao dito. Yes, truly, napakahirap. Malamang na ipaliwanag ito sa mga tao na napakatigas ng kanilang mga puso. But eventually, in the same way na we want to promote safety, ganoon din po ang dapat pong gawin natin. Dapat po panghawakan po natin yung gospel that is the truth, and that truly we have to do it. Dahil ito po ang kailangan na gusto ng Panginoon. Yun po yung pangalawa. Yun po yung pangalawa na pagkakapareho po muli ng promoting safety and promoting evangelism for the sake of the soul of people. Pangatlo po, pinag-aralan natin kanina yung tao yung nag-share, yung nag-promote ng safety. How about the ways? The ways kung paano pinipresent yung safety at kung paano rin pinipresent yung gospel. Alam mo sa safety, saka sa evangelism, halos pareho po yung threefold steps. There should be a warning, there should be an explanation, and there should be a call for a change. Sa safety po, kailangan may warning. Napakaraming pictures po na pinakita po sa amin. Nung po nag-seminar kami, nagsimula sa nasugat yung paa, na tapyasan yung paa, hanggang sa naputol yung paa. Meron yung natanggalan ng daliri, natanggalan ng dalawang daliri, hanggang natanggal na yung buong kamay, that even leading to death.
Sometimes you have to do that. Kailangan pong ipakita na ito po yung katotohanan. Although napaka-sakit tignan, napakalungkot tignan, but this is the truth. Kailangan bigyan ng warning po ang tao. Napakarami pong pinakita ron na mga pictures on how people neglected yung mga bagay na dapat bantayan. Alala niyo po yung sa Ultra, di ba, dami pong namatay. It was as simple as, kasi yung pasukan ng tao, mula ho dyan hanggang dito lang. And the number of people that want to get in sa daanan po ito is reaching hundreds of thousands. Ganun po kasimple yun. That people neglected to see. Ganun lang po kasimple, but since they neglected it, marami po ang namatay. These warnings, isa pa nga sa warning na binigay sa amin is, wala akong pinipili ang aksidente. Para pantay-pantay po, walang mahirap, walang mayaman. Binanggit po dun sa namin, kung naalala nyo, what happened to the daughter of the ex-speaker, si Venecia. Living in a posh subdivision, living in a very big house. Usually, ang sunog, di ba? Hindi naman palagi, kaya lang madalas sa mga shanties, di ba? But in a posh subdivision with someone who's very rich, someone who's very powerful in this country, namatayan sila ng anak sa napakalaking bahay nila. Maaring hindi po nila napag-aralan. Ang sabi nga po, dahil napakalaki ng mga grills ng bahay nila, walang fire exit, there is no way that the child could exit dun po sa nasusunog na kwarto. So yun po yung warning. Very important po na magkaroon po ng warning. When it comes to safety, ipakita mo kung anong pwedeng mangyari. And number 2 is explanation. When you give an explanation, ibibigay mo yung remedy. Ang remedy po is as simple as promoting safety. At marami pong paraan yan. It's either telling people to follow instructions very clearly. It's either talking people to always make an inspection. It's always telling people to wear the correct gadgets, wear correct safety gloves, safety belts. Mga bagay po na yun, marami po yun. But it all boils down to explaining that the simple remedy to keeping people safe is to observe safety. At yung safety lang ho yun. Hanggat hindi po ina-adapt ng tao at hanggat hindi po ginagamit ng tao, safety pa rin ho yun. Safety pa rin yan. Ang very important is, sabi ko nga, threefold steps. There's warning, there's explanation, and very importantly, there is a call to change. Kasi sabi ko nga, yung safety lang yun. Kaya lang pag in-adapt mo na yung safety, doon ka na papasok that you are willing to change. You are willing to change para siguraduhin maging safe ka at ang mga taong kasama mo. If you are doing that, sumusunod ka na dun sa following instructions, sumusunod ka na dun sa pagsuot ng mga garments, at lahat ng bagay that concerns safety, then that is the time na naging successful po yung safety. It's not a matter of warning, not a matter of explaining, but more importantly, you should answer to the call to change. Ganon na ganon din po ang gospel. When it comes to evangelism, there is warning. Malinaw po, di ba? If you go the Romans way, ang warning po natin, Romans 6:23, for the wages of sin is death. Pag hindi ka sumunod, pag hindi mo tinanggap, mamamatay ka. Mamamatay ka. In Romans 3, verses 10 to 12. Romans 3, verses 10 to 12. As it is written, there is none righteous, no, not one. There is none that understandeth. There is none that seeketh after God. They are all gone out of the way, and they are together become unprofitable. There is none that doeth good, no, not one. Sabi natin kanina sa safety, walang mahirap, walang mayaman. Pare-pareho. Ganon din po sa gospel. Walang mahirap, walang mayaman, kasi iisa lang po ang pinagkapare-pareho ng tao. All of us are not righteous. All of us are sinners. Kaya ibig sabihin, all of us should really hear the gospel para maligtas tayo. Yun po ang warning. Yun po ang warning na most often binibigay po natin sa tao when we share the gospel. And after that, sabi ko nga, may explanation. Explanation. When we do the explanation, we give the remedy. Ano po ba ang remedy? Sa mga taong makasalanan, na tulad natin, ano po ang remedy? The only remedy for sin is the gospel. The gospel. In Romans 5, verse 8. Romans 5, verse 8.
Romans 5, but God commanded His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Na bagamat makasalanan tayo, malinaw yun na sinabi natin sa warning, lahat tayo makasalanan, mahal pa rin tayo ng Panginoon. That it takes receiving Jesus Christ as your Savior to be saved. Again, kagaya po kanina, gospel pa rin po yan. Gospel lang yan. Yan lang po yung paraan para maligtas tayo. But not unless there is an answer to the call of change, saka lang po papasok na truly maliligtas tayo. And so, it takes repentance, it takes turning away from sin, it takes turning to God, and leaving the faith on Jesus Christ. Ito po yung paraan para maligtas po tayo. Gaya po ng safety, baliwala po yan kung di ka magbabago, kung di mo yan ma-adapt. Ganon din po mga taong di nakakilala sa Panginoon. Nandyan lang ang gospel. And not unless there is an answer to receive Jesus Christ as your Savior, that is the only time that they will not be tormented in the hells of fire. Yun po yung pangatlo na malinaw na pagkakapareho po when we promote safety on earth and looking at our souls in eternity. And lastly po, both things give peace. Both things give peace. Alam niyo po yung safety, nagbibigay po talaga ng kapayapaan yan. Many times, ako po na-experience ko, minsan na, siguro may time na minsan kayo uling aalis sa bahay. Alam nyo, ilalak nyo yung bahay, alam nyo, matagal bago kayo makabalik. You want to make it sure na wala kang naiwan na nakasaksak, wala kang naiwan na umaandar, na isara mo yung pinto. And oftentimes, minsan nakaalis na ako, I go along with to go back. Dahil hindi ko sigurado kung napatay ko ba yung isang electric fan. Kasi totoo yun eh. If you are really looking at safety, kahit sabihin mong umalis ka na, hindi ka mapapalagay. There will be no peace unto you. Kasi isipin mo baka may mangyari sa bahay nyo. Ganon din po pa nagkatrabaho ka, na minsan nagmamadali ka, ayoko na magsuot niyan kasi sandali lang naman, nagmamadali ako eh. Ayoko na mag-gloves, ayoko na mag-ano. Ba't mapapansin mo, you cannot work very well, nagagaya ng ginagawa mo pag naka-safety gadgets ka kasi wala kang peace. Hindi ka komportable na gawin yung trabaho mo kasi at the back of your mind, pwede kang maaksidente. Ganun po ang pwedeng ibigay po sa atin when we observe safety in our lives. It gives us peace. Ito rin po yung kayang ibigay po sa atin. At when we share the gospel to people, in the same way na binigyan po tayo ng peace ng Panginoon, magkakaroon din po ng peace ng mga taong sinisharean natin. Very many times was mentioned that peace, this peace is beyond understanding. It passeth all understanding. Ito po yung peace na talagang siguro kayo, you can relate. Hindi ito yung peace na alam mong prosperity gospel na hindi ka na maghihirap, hindi ka na magkakaproblema. But it is a peace that because you are leaning on the same God who promised that He will never forsake you and will never leave you, yun po yung peace na meron po tayo. And how do we have that peace? In Acts 2, verse 38. In Acts 2, verse 38. Then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. When people get saved in the New Testament, ito po yung time that the Holy Spirit will come unto us. And sa pag-aaral nga po natin ngayon, sa simula pa lang kami ng pag-aaral ng Holy Spirit sa Sunday School, nakikita po talaga natin how really the Holy Spirit works. The Holy Spirit is a divine person. The Holy Spirit is working unto us. And truly pwede natin panghawakan yung sinasabi sa Romans 8, verse 6. In Romans 8, verse 6, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. If you are really in the control of the Holy Spirit, there will be life and peace. Sigurado po na magkakaroon po ng kapayapaan. Maybe sometimes we worry, maybe sometimes we begin to question ang Panginoon. But eventually it will lead us. The Word of God will lead us, the Holy Spirit will lead us sa kapayapaan na ang Panginoon lang pwede mapagbigay po sa atin. Not people, not our friends. Maybe our friends will help. Our brothers and sisters in Christ will help.
But truly, yung peace talaga na gusto pa sa buhay po natin ay manggagaling sa Panginoon. So ito po yung short message na nakita ko po. Na tunay po talaga second nature sa atin eh. Sabi nga nila, self-preservation is the first key of action. Sa lahat ng ginagawa mo, lagi mong iniisip, baka masaktan ako dyan, dapat safe ako. Sabi nga nila, pag nagda-drive ka daw, kung gusto mo making safe, doon ka sa likod ng driver. Kasi yung driver pag nababangga, iiwas yung sarili niya eh. Malamang ang iano niya yung sa kabilang side. But again, those are things na sa mundong ito, we are people that follow God, na kaya gusto nating i-promote yung safety hindi lang sa atin, kundi pati sa mga mahal natin sa buhay. And even to strangers, we could do that. As good Samaritans, doon ng Panginoon, na magkaroon tayo ng concern sa ibang tao. Gawin natin yan. Magkaroon po tayo ng awareness in safety on people. Pero sana it will not stop on that. Sana magkaroon din po tayo ng awareness na bagamat merong sakuna sa mundong ito, merong mas matinding sakuna na pwedeng mangyari sa mga tao if they will not receive the gospel. At sana po sa challenge na yon, na ako po na-challenge din talaga, na sana kaya ko rin gawin. As I look on the safety of people, I could also look on the souls of people who may forever be tormented in hell if they will not receive the gospel. Nalangin po tayo. Nakilang Diyos, mahal naming Ama, tunay po Panginoon, alam po namin Panginoon ang kagustuhan nyo. That Lord, you all made us priests. That Lord, you want everyone to be saved. And that Lord, in this church, ang kagustuhan nyo po is to expand your kingdom, Panginoon. And Lord, help us Lord na sana po kami po ay magkaroon ng tunay na hangarin na makita po ang mahirap na kahihinatnan ng mga kaluluwa ng tao if they will not be saved. Na sa kaparaanan kami po ay tumitingin sa kaligtasan ng tao sa mundong ito in terms of safety, we should also think of the same level, Panginoon, na kami po ay makaisip din ng mga paraan, na kami po, Panginoon, ay makatulong upang maligtas po ang mga tao, Panginoon, sa mas malaking kapahamakan if they will be tormented in hell. Tulungan niyo po kami, Panginoon, as one church. Help us, Lord, to continue to see evangelism, Panginoon, bilang pagsunod po sa kagustuhan niyo. Ito pong dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, maraming salamat, Brother Gerald.